Ako si Lorlyn Garcia Velarde at narito ang mga napapanahong balita. Dating Executive Secretary Lucas Bersamin pinabulaanan ang naging pahayag ng Malacanang na siya ay nag-resign out of delikadesa. Ayon kay Bersamin, hindi niya alam kung paano nagsimula, gayong aniya ay wala naman siyang resignation na isinumite. Dagdag pa ni Bersamin na masarap pakinggan ang out of delikadesa ngunit ito ay walang katotohanan. Aniya, hindi siya nag-resign ngunit siya ay nasabihan na dapat umalis bilang executive secretary. Ayon pa kay Bersamin, handa siya sa paglisan sa tungkulin sa anumang oras na sabihin ng Pangulo. Samantala, tiniyak naman ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na magpapasko sa kulungan ang mga sangkot sa flood control projects. Tunghayan mula sa ulat ni Rhea Bel Medina. Tiniyak ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na mananagot ang mga sangkot sa flood control scandal at magdiriwang ang mga ito ng Kapaskuhan sa bilangguan. Ayon sa kalihim, sa mabusising pagsusuri sa tulong ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at ng Office of the Ombudsman, kumpiyansa sila na solid ang mga isasampang kaso sa mga individual na sangkot sa mga anomalyang flood control projects. Binigyang diin rin ng kalihim na alam niyang gigil at hindi na makapag-iintay pa ang taong bayan na may makulong at may magbayad hinggil sa pagbulsa ng pondong pang-imprastruktura. Matatandaang nagsampa ng kaso ang DPWH nitong buwan ng Setyembre sa Office of the Ombudsman. Kaya naman, pinunto ni Dizon na mas mabilis ang naging proseso ng kasong ito sa Sandigang Bayan kaysa noong 2013 ukol sa Napoles scandal sa PDAF scam na tumagal ng 1 taon ang proseso bago may makasuhan. Kumpara sa kaso ngayon na mas mabilis ang proseso dahil wala pang 2 buwan ay gumulong na ang kaso sa pakikipagtulungan ng DPWH, ICI, Ombudsman at Department of Justice. Ayon sa kalihim, inaasahang ilang araw na lamang ang bibilangin para tuluyan ng mailabas ang warrant of arrest para sa mga individual na sangkot sa issue. Rhea Bel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, mas pinalakas na ang maritime response at security ng Philippine Coast Guard or PCG kasama ang 6 na kaalyadong bansa sa taunang Southeast Asia Maritime Law Enforcement Initiative o SIAMLI Commanders Forum nitong Martes. Nagtipon ang mga maritime leaders ng Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam at United States na may layuning tugunan ang hamon sa karagatan sa pamamagitan ng mas mahusay na komunikasyon at mas matatag na ugnayan. Ayon naman kay PCG Commandant Ronnie Hill Gavan, ang naturang forum ay hindi lang pagpapalakas ng partnership kung hindi pagbuo na rin ng maritime orders na nagsisiguro sa kaligtasan, seguridad at kaunlaran ng lahat ng bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako po si Lorlyn Garcia Velarde at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, COMELEC nakapagrehistro na ng higit 400,000 new voters para sa BSKE. DPWH tinitiyak na magpapasko sa bilangguan ang mga sangkot sa flood control projects. PBBM, tiniyak na tutulong ang pamahalaan sa nasalantang paaralan sa Region 5. DA, ikinatuwa ang exemption ng US sa tarifa ng ilang agricultural products mula Pilipinas. PIDEA, sinira ang 38.6 million pesos na illegal drugs sa General Santos City at Davao Region. Iba't ibang grupo, patuloy ang protesta kontra katiwalian sa Quezon City. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa.
Ito ang News Force.